JJ Redick nakakita na ng plano laban sa Timberwolves kahit saang tignan. Advantage ang Lakers dahil kay Luka Doncic. At Stephen Curry may advice sa pagbangko kay Kuminga at nakikitang perpektong angkop si Butler para makalusot sa play-in tournament. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Marami ang ibinahagi ni Los Angeles Lakers head coach JJ Redick tungkol sa kanyang team at ang kanilang mga plano sa pagharap sa Minnesota Timberwolves sa unang round ng playoffs. Napakahirap na kalaban, sabi ni Redick habang ibinabahagi ang kanyang saloobin sa matchup. Kasing husay nila ng sinuman sa ngayon, isa sila sa 4 na koponan na nasa top 10 sa opensa at depensa, kaya't maraming suliranin ang dala nila. May pangkalahatang ideya kami kung ano ang mga papel nila at ganun din sila sa amin, dagdag pa niya. Kaya't hindi ganun kahalaga na wala kaming footage na parehong full strength ang dalawang team. Dagdag pa ni JJ Redick, ang kasalukuyan niyang plano ay unti-unting ituon ang pansin sa mga estratehiya laban sa Timberwolves simula Miyerkules. Sa halip na bigla ang ibuhos ang lahat ng impormasyon, pinili ni Redick ang tinatawag niyang slow drip na pamamaraan upang bigyan ng sapat na oras ang coaching staff na makapaghandang mabuti ng mga nararapat na taktika. Magulo at puno ng pagbabago ang naging season ng Lakers. Mula sa pabagubagong performance hanggang sa malalaking pagbabago sa roster, naitama pa rin nila ang takbo ng kanilang kampanya sa tulong ng pamumuno ni Redick at nagtapos sila sa regular season bilang ikatlong seed sa Western Conference. Ang pagkapanalo ng 50 laro ay isang malaking tagumpay para sa isang rookie coach at sinigurado ni LeBron James na makuha ni Redick ang papuri na nararapat para dito. Ang nalalapit na laban kontra Timberwolves ay magdadala ng maraming hamon. Tabla ang naging record ng Lakers laban sa Minnesota ngayong regular season sa 2-2. Bagamat maaaring may kahulugan ito, hindi ito eksaktong salamin ng kasalukuyang anyo at forma ng Lakers. Nagbago ang ihip ng hangin sa NBA matapos dumating si Luka Doncic sa Lakers bilang bahagi ng isang blockbuster trade kapalit ni Anthony Davis. Isang beses pa lang nakaharap ng Lakers ang Timberwolves simula nang sumali si Doncic sa koponan. Sa ganitong konteksto, siguradong magiging abala ang coaching staff ni Redick sa pagbuo ng plano para sa playoffs. Si Luka Doncic ang magiging X-factor ng Lakers sa nalalapit na serye. Malaking papel ang gagampanan ni Luka Doncic para sa Los Angeles Lakers sa paparating nilang serye laban sa Minnesota Timberwolves. Gayunpaman, limitado lamang ang mga pagkakataon na napanood siya laban sa Timberwolves ngayong season. Ang huling laban na nilaro ni Doncic kontra Minnesota ay noong Pebrero 27. Sa larong iyon, nagtala siya ng 21 punto, 13 rebound at 5 assist. Si LeBron James ang naging star ng laro, pinangunahan ng Lakers sa panalo sa kanyang 33 puntos. 3 beses nakaharap ni Doncic ang Timberwolves ngayong season. Hindi binibilang ang isang laro na hindi niya nalaro dahil sa injury. Sa unang laban, nanalo ang Mavericks, kung saan nagtala si Doncic ng 24 na puntos, 8 rebounds at 8 assists. Samantalang sa ikalawang laban, natalo ang Mavericks. Mahalagang banggitin na dito rin siya nasaktan at hindi nakalaro ng matagal dahil sa calf strain. Dahil dito, maaring si Luka Doncic ang maging pangunahing salik sa seryeng ito. Mula nang sumali siya sa Lakers, nagtala siya ng average na 28 puntos, 8 rebounds at 8 assists. Masasabing siya ang magiging sentro ng atensyon ng depensa ng Timberwolves. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, hindi nakuha ng Golden State Warriors ang playoff spot nitong Lunes matapos silang matalo sa overtime laban sa Los Angeles Clippers. Ito ang huling laro ng Warriors para sa season at layunin sana ng team na tapusin ang kanilang kampanya sa magandang paraan. Gayunpaman, ang pagkatalo nila sa Clippers ay nangangahulugang lalaro sila sa play-in tournament. Isang pamilyar na posisyon na dati na rin nilang naranasan. Nagpakitang gilas si All-Star guard Stephen Curry na may 36 na puntos, 3 rebound, 6 na assist at 2 steals. Maganda ang naging shooting performance niya kung saan tumira siya ng 50% mula sa field at 58% mula sa 3-point range. Sa ika-4 na quarter, naging unstoppable ang 2-time MVP matapos nag-shoot ng 5 sa 5 mula sa field para sa kabuuang 18 puntos. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang kanyang naging pagsisikap para maitulak ang koponan sa panalo. Isang aspeto na ikinagulat ng karamihan sa mga tagahanga ay ang pagkawala ni Jonathan Kuminga.
hindi siya nakalista sa injury report ngunit hindi rin siya naglaro sa court. Bago magsimula ang laro, nag-submit ng injury report ang Warriors at tanging sina Curry at Gary Payton lang ang nakalista. Pareho silang nakalagay bilang questionable ngunit naglaro pa rin ng mahahabang minuto para sa Golden State. Matapos ang laro, nagbigay ng komento ang 4-time champion tungkol sa batang forward na nakatala ng DNP, did not play. Maging handa lang, isa ito sa mga pagsubok para sa isang batang manlalaro sa liga, lalo na sa team namin. Hindi lang ito ang gabi niya, huwag hayaang guluhin ka ng ingay mula sa labas ng locker room. Ang atensyon na maaaring idulot nito, huwag hayaang makaapekto sa kakayahan mong makaapekto sa laro kapag tinawag na ang pangalan mo, sabi ng 11 beses na All-Star. Matapos ang mabigat na pagkatalo, nakita si Kuminga na nagsushooting ng bola sa bakanteng Chase Center na tila may pagbawing magaganap. Nakatakdang makaharap ng Golden State Warriors ang Memphis Grizzlies sa play-in tournament sa Miyerkules para sa pagkakataong makapasok sa playoffs. Kumpiyansa ang star ng Golden State Warriors sa play-in tournament kasama si Jimmy Butler. Papasok ang Golden State Warriors sa play-in tournament na may sapat na kumpiyansa sa kanilang mga star. Bagamat may karanasan na silang maglaro sa tournament, malaking bentahe para sa kanila ang pagkakaroon ng veteranong manlalaro tulad ni Jimmy Butler na ilang beses nang nakapaglaro sa play-in situations. Nang tanungin si Curry tungkol sa nalalapit na laban kontra Memphis, ipinahayag niya ang kumpiyansa na dapat ipakita ng koponan sa tulong ng play-in experience ni Butler. Nag-joke kami tungkol dyan noong isang linggo. Siya, Jimmy, pumasok sa play-in na ang dala niyang gamit ay pang 2 buwan, kaya gugustuhin naming magkaroon ng ganoong pagkakataon. Ang matututuhan natin ay kailangan nating manalo. Wala pa tayong magandang resulta sa play-in, sabi ng star ng Warriors. 2 beses nang naglaro ang Golden State Warriors sa play-in tournament mula nang ipasok ito noong 2020-21 season. Sa kasamaang palad para sa team mula California, parehong pagkakataon ay nauwi sa pagkatalo. Napakataas ng naging pusta para sa Golden State Warriors sa kanilang huling laban ng regular season nitong linggo. Kaya naman agad na lumabas ang anyo ni playoff Jimmy Butler. Kahit na may matinding pressure at mga playoff implications na nakataya sa laban ng Golden State kontra Los Angeles Clippers, nanatiling kalmado si Butler. Tahimik, kalmado, may kumpiyansa. Ang Warriors ay 0-3 sa kanilang mga naunang play-in games. Iba naman ang track record ni Butler na matagumpay na naranasan ng play-in tournament nung nasa Miami Heat pa siya noong year 2023. Natalo sina Butler sa play-in kontra Atlanta Hawks ngunit bumawi sila laban sa Chicago Bulls sa tulong ng kanyang 31 puntos. Umabot pa ang Heat sa NBA Finals sa taong iyon. Nasa tamang posisyon pa rin kami, sabi ni Butler pagkatapos ng laro. May pagkakataon pa rin kami at hawak namin ang aming kapalaran. Ayos lang kami. Lumapit si Draymond Green sa post-game podium na tila ba pagod at hindi karaniwang monotone ang boses. Halatang masama ang loob sa pagkatalo at nahahalata ito sa kanyang anyo at bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pero nang tanungin tungkol sa presensya ni Butler at kung paano ito makakatulong sa Warriors na makapagsulong pa sa postseason, masigasig siyang nagsalita tungkol sa epekto ng kanyang bagong teammate. Ibig sabihin, kumukuha kami ng lakas mula kay Jimmy bilang kabuuan, sabi ni Green. Meron kaming isang tao na kayang pabagalin ang takbo ng laro para sa amin, maipasok kami sa tamang opensa at ang pagkakaroon ng isa pang number 1 sa tabi ni Steph ay ibang klase. Kaya't mas kumpleto at mas mahusay na team kami dahil doon. Hindi lang namin nakapitalize ang magandang laro niya ngayong araw, pero mas magaling kaming team dahil sa kanya. Ang mga pagkatalo noon ng Warriors sa play-in ay masakit. Si LeBron James ay nag-shoot ng 3 sa kanang gilid. Si Ja Morant ay gumawa ng ilang mahihirap na shot at yung laban sa Sacramento tinapon na lang namin agad yon, kaya't ang kailangan lang manalo. Bagamat si Butler ay kilala sa kanyang pag-angat tuwing postseason, dama na agad ni Curry ang epekto ni Butler mula nang mapunta ito sa Golden State noong unang bahagi ng Pebrero. Umaasa siya na magpapatuloy ito ngayong linggo at sa mga susunod pa. Anong masasabi niyo mga kaibigan?